ano man ang tawag mo sa pananampalataya mo, in the end, ang magmamatter ay paano mo yun isinasabuhay. So parang lahat naman ng bagay magkaugnay. Yun nga eh. So lahat ng ginawa mo ay mula pa sa karanasan mo nung bata ka, hanggang sa natutunan mo sa nag-aral ka, hanggang sa nag-decide ka. Pero in the end, of course, it's your decision, no? Pwede naman talagang hindi. Pero dahil parang pakiramdam ko, ano pa ba ang hihingin ko sa Diyos? Totoo. Parang ang swerte-swerte ko. Di naman naglalaro lang ako ng balinsay sa dinagat. Mahali ko ba makakapag-aral ako sa Lasal at Ateneo? At magiging abogado? At magiging congresswoman? Diyos ko, bakit? Parang ang yabang ko naman kung ang pagpapasalamat ko ay para lang naman sa sarili ko. Dapat ang pagpapasalamat ko ay sa Diyos ay yung pagiging totoo sa iniwan niyang mensahe sa akin na gusto mo pasalamat, magpasalamat ka sa kapwa mo. Kasi meron akong cliché man, no? Pero loving others is loving God. Totoo. Pangangailangan mo ang... Kasi totoo naman yon. May mga pangangailangan naman tayong personal. Pero, bakit mo naman kakailanganin ng dalawang sasakyan? Isa lang naman ang puwet mo. Totoo. Coming right up, ang usapan namin ni Kong Kaka, the continuation dito sa Sensei. Nung namatay siya, isa sa ginawa ko, kasi gustong isara yung law school, ilipat sa Loyola. May ganong campaign. Sabi ko sa dean namin, Dean, tingin ko ang isang solusyon ay makilala ng mga estudyante ang Ateneo. The Ateneo way is never felt in the law school. Anong ginawa ko? Nagpamisa ako kada Sabado. Required lahat. At dapat lahat ay mag-retreat. Kung ikaw ay first year to third year, at kapag ikaw ay fourth year, gawing requirement ni Dean na bago ka graduate, mag-retreat ka. Recollection pag first year to third year. One day. At dahil dyan, nagtayo ako ng org. Ang pangalan ay Lakbay. Lingkod alay kay Kristo at sa bayan. At ang papel niya, mag-reading lang at kakanta Doon sa misa araw-araw. Ng alas 12. Sinasabihan mo rin yung mga pari, no? Oh, Father, socially aware. Pumunta akong Ateneo. Sabi ko, Father, huwag niyo sabihin sa akin hindi kayo mag-misa sa law school. Kasi walang pumupuntang fathers doon sa law school. So every Saturday, pati yung mga foreigners na pari ng Ateneo, doon meron silang dami pa nun. home. Meron silang parang quarters doon. Sa Jesuit residence. Pati mga formation, may formation house. Arupe International Residence. Sa Arupe, sa Jesuit residence, pati yung formation house sa Ateneo. Pinire-require ko sila, isa sa kanila, may schedule ako for the whole kasi bilang vice president ng student council. So meron akong parang... May K ka. Yeah, meron akong authority. So, parang lahat sila mag-misa every Saturday. At bago mag-bar, ay dinala ko ang Our Lady of Manaoag sa law school. Oh, ang ganda. Kaya feel ako ng mga taga-Ateneo. So, Ateneo Law School, di ba? At ang mga pare. Kaya marami rin ako nakilala mga pare ng mga panahon na yon. At so, parang nung time na yon, dahil hindi naman ako maka-involve sa labas, dahil sa ang dami mo kailangang aralin di ba? Ang silang pinakamalaking rally na yata na nadalawan ko, yung pagpirma natin dun sa military bases, yung nag-note to military bases ng mga 1991. Nasa law school. Ay, naku, nalalaman nyo na tuloy. Ay, sorry. Edad ko. Okay lang.
parang masaya nga ang malaman. Graduate ako sa Ateneo Law School ng 1993. So, nag-bar ako 1993, pumasa ako sa bar ng 1994. So, nung panahon na yon sa loob ng 4 na taon, parang ang ginawa ko ay, dalhin ko na lang sa law school yung advocacies ko, yung lifestyle ko, yung buhay ko. At nakakatawa kasi kahit nung law school, gano'n na naman ako, wala akong pambiling damit. Kailangan naka-attire kami na pang business pang hearing. Yes. At pag wala kang magandang damit, maayos na damit, ay absent ka. Talaga. Dumati ako sa dean. Sabi ko, ma'am, akala ko ba ang eskwelahan to ay para sa may hirap din? Hindi pala. Kasi wala akong pambiling damit. Di binilan niya ako. Binili niya ako sapatos. At yung mga klasiko, pag birthday ko, ang bibili nila sa akin ay either law book o kaya ay magandang blouse. Para hindi ako absent sa class. Tama-tama yung birthday ko ay start ng trimester. Diba? Nasasabi ko na, kung lirigaluhan niyo ako, huwag niyo na akong bigyan ng kung ano-ano. Yung libro na lang o kaya ay... so yung bag ko, 4 na taon kong ginamit. Pero parang hindi talaga ako nakaramdam ng inferiority o yung discrimination. Kasi feeling ko, sila hindi naman student council officer ako. Diba? Kaya ko pang utusan ng pari magmisa. Lakas, diba? Pero itong yung, for example, yung closeness mo with the brothers and then closeness mo with the Jesuits, I think, parang we'll jump a bit. I think naging tama ba ang epitome niyan would be yung Ozanam. Ozanam Award. Kasi ang Ozanam Award, ang nakakatawa nga ang background ng Ozanam Award is a Vincentian Kasi Congregation of the Mission C. Friedrich Ozanam or parang pero sa Ateneo siya na award. Yung Ozanam Award, it's a prestigious award na nakasama mo ang Sumilaw Farmers. Oo, parang ang alam ko parang isa yun sa mga important awards every graduation ng Ateneo, 'di ba? Ilan lang yan, 4 na awards lang yung binibigay nila. At parang ang tawag nila diyan ay academic awards. Parang ganun. Yeah. But because of your public service and your faith, ay nagkaroon ng pagbabago sa lipunan. Naibigay yun sa wow. Naging beneficiary ako ng Ozanam Award ng Ateneo de Manila University. Dahil naging abogado ako ng mga Sumilaw Farmers. At dahil sinamahan ko ang Sumilaw Farmers na maglakad mula sa Bukidnon papunta ng Maynila. At siguro dahil kilala nila ako, nasundan nila ang aking paglaki. Dahil nakakasama ko rin naman yung mga influential persons, sila Dinky Suliman, Ging Delis, nung bata pa ako. Taga-abot lang ako ng flyers ng mga ginagawa nila nung araw. Taga-bigay ng icebreaker pag may mga pa-seminar. Nag-volunteer ako sa mga ganyan. Tong. Bukod sa marami akong baon. Sige. Pinaaral pa nga nila ako ng popular education, technology. So parang hanggang sa pagkatapos kong maging lawyer, naging saligan ako. Ang saligan ay isang alternative law group. At ang base ang opisina niya, ay nasa loob ng Ateneo. Sa may ISO ata? So, ibig sabihin, ang dami naming opportunity na makausap yung mga extension programs ng Ateneo Law School. Nung college din ako sa Lasal, nagbibigay kami ng leadership training sa mga provincial schools ng Lasal kada summer. A part yun ng work namin bilang parang mga working student ng mga brothers. So, nung yung Ozanam Award, parang tingin ko, bukod sa talagang kilalang-kilala yung advocacy noon at yung lakad, yung walk for justice ng Sumilaw Farmers, nung natapos yun at naging malaking instrumento talaga ang simbahan. Sila Cardinal, sila Bishop, ang Ateneo ang unang tumanggap sa Sumilaw Farmers pagdating namin dito sa Maynila. Pinatulog kami doon, pinatira kami sa Lasal. Ang tinirahan namin habang naglalakad kami ay mga kumbento, mga kapilya. Yun na nagpakain sa amin. So parang hindi masyadong mahirap na nung i-recognize ang Sumilaw na naging kasama talaga niya ang simbahan. Hindi lang figurative, literal na kasama. In fact, nung pumunta kami, nagmarcha kami sa Malacanang. Hinatid ng mga
pare at mga seminarista. 5,000. Ang 55 farmers na naglakad. Sila yung aming chain. Sila yung aming marshal. Ang mga marshal namin ay seminarista at pare. Saan ka pa hanap ng ganyan? Hindi yun nangyari ever sa history ng isang issue, ng isang social justice cause. At dahil naging malapit na malapit ang simbahan sa kampanyang yon, parang tingin ko, parang no-brainer na sumilaw farmers. Parang damay ako konti. Bilang kanilang abogado na sumama sa kanila at hindi naman ako ang highlight. Kasi sabi ko nga sa mga farmers, hindi ko to kaso. Issue nyo ito. Kaso nyo ito. Kayo ang magpaliwanag. Tuturuan ko kayo sa mga technical, yung mga Ingles, yung mga batas. In the end, kayo ang magkasabi bakit kayo may karapatan sa lupa. At tingin ko, yun yung mga values na tinuro ng Jesuita, ng Lasal, ng Ateneo, na hindi ikaw ang sentro ng anumang paikibaka. Naman, bahagi ka lang. So, at dahil hindi ako mainggitin, at hindi ako naghahangad ng pasikat. Dahil sa sabi ng tatay mo? Sabi ng tatay ko. At natutunan ko yun din sa Lasal at sa Ateneo. Sa Lasal, sa immersion ko sa mga fisher folks, doon ko nakuha yung pangalan kong Kaka. Sa Ateneo, dahil ang dami kong engagement at minimemorize ko lahat ng homily. Pinahinggan ko mabuti kasi like kong kinoconnect paano yung sinasabi na ang expression ng faith ay ang pagmamahal sa kapwa. So parang hindi siya naging mahirap. At tingin ko naging instrumento pa yung pag-aaral, pag-intindi ko na yon para i-engage talaga ang simbahan. Parang ang naging strategy talaga namin, ang una naming nilapitan nung nag-decide na maglakad ang farmers ay sila Bishop Pahana na bishop ng Bukidnon nung na isang panahon Jesuit na yun, din. na isang Jesuita. At saka si Bishop Kabantan? Hindi, ng Cagayan de Oro. Hindi na siya bishop ngayon. Na tumulong at gumawa lang sila ng maliit na sulat, pinadala nila sa akin, dinala ko sa mga kapilya. Ang nakalagay lang doon ay, please help our people. Diba? Ko, ang lakas naman ng bishop na to. Isang line lang, pinapakain na kami ng snacks. At nakakatulog na kami doon sa benches ng simbahan. Parish. Nakapaglaba pa kami sa ibang mga parokya. So, kasi ibang mga barangay, tinatanggihan kami. Kahit yung mga school, kasi political daw. Pero inalagaan talaga kami ng mga kapilya. Mula sa Bukidnon hanggang nakarating kami ng Ateneo. Talaga, di ba? Parang Mindanao, Visayas, Luzon. sino naman na hindi mauusalam doon? Yun nga, totoo. Diba? Totoo. Ang kailangan pa maging matalino. Diba? Kasi pagod ka na sa paglalakad. Kailangan pag may dumibati pa sa'yo, pag pinatawag ka ng kalaban mo sa isang dialogue, kailangan ma-present mo yung case ng mga farmers na hindi awa ang basihan, kundi batas, karapatan, yung talagang ebidensya, may proof talaga ng kanilang claim na ito ay lupa nilang ninuno. Kailangan matalino ka. At the same time, kailangan ini-engage mo yung mga tao. At pinapaunawa mo sa taong bayan na ito ang issue. So, kaya yun ang pagkaintindi ko sa description na nabasa ko dun sa kanilang booklet nung magbibigay na ng Ozanam Award. Kaya tingin ko, magpapasalamat din ako sa Ateneo kasi yung Ozanam Award din ang naghatid sa akin sa Congress. In a sense, kasi naging akbayan representative ako after that. Naghatid din sa akin sa marami pang ibang recognitions na naging susi din para sa parang pagkaroon ko ng mas malaking makapaglaro sa mas malawak na arena, pagkaroon ng stage para yung advocacy ng mga at issue ng mga sektor ay mahatid ko sa Kongreso. In fact, sila ang naghatid sa akin dito. Kasi sabi sa akin ng mga farmers ng Sumilaw, hindi naman kami makapag-aral ng law, hindi kami magiging abogado. Pwede bang tanggapin mo yung pagiging nominee mo ng akbayan sa Congress? Tapos, ihatid mo doon ang issue namin. So, yung pagiging congresswoman ko, actually isang atas ng mga magkasaka at mangingisda. Kasi kahit yung immersion ko sa Lasal, Fisher Folks, tas after ng Ateneo Law School, yung Sumilaw Farmers, dinalaw ko sila pareho bago ako nag-decide
tumakbo. Na pumayag maging nominee ng Bayan Party List. Nung una kong pasok sa politika. This was 2010. 2010. Sabi nila sa akin, hindi kami magiging congressman. Ikaw pwede. Punta ka doon, dalhin mo yung issue namin. I-file mo yung mga batas na kailangan para sa aming karapatan. Siyempre, nag-expand, no? Naging pati women, victim of violence, children, lahat ng sektor, labor. Pero doon talaga ako nag-start sa mga mangingisda. Nung college ako. At sa mga magkasaka nung nasa law school ako. At dahil nagsumali din ako nung law school ako sa dami ko sinalihan, Ateneo Human Rights Center. So, nag-immersion ako. Pero dahil dati na akong CO after ng college, nag-community organizing ako sa Urban Poor. Ang role ko talaga, ang purpose ko, kaya ako nag-immersion ng Ateneo Human Rights Center ay para matulog. Kasi makakatulog from the... At para ma-update, kasi ang pununtahan kong family ay isang community na nagkiklaim ng kanilang titulo sa agrarian reform. Natutunan ko yung batas doon sa immersion na yon na nagamit ko na naging abogado ako ng Sumilaw Farmers. Dahil sumali ako sa alternative law group. So parang lahat naman ng bagay magkaugnay. Yun nga eh. So lahat ng ginawa mo ay mula pa sa karanasan mo nung bata ka, hanggang sa natutunan mo sa nag-aral ka, hanggang sa nag-decide ka. Pero in the end, of course, it's your decision, no? Pwede naman talagang hindi. Pero dahil parang pakiramdam ko, ano pa ba ang hihingin ko sa Diyos? Totoo. Parang ang swerte-swerte ko. Biro mo, naglalaro lang ako ng balinsay sa dinagat. Mahali ko ba makakapag-aral ako sa Lasal at Ateneo? At magiging abogado? At magiging congresswoman? Diyos ko ba? Parang ang yabang ko naman kung hindi ko ibalik to. Ang dami-dami mga commercial na mga pay it forward. Pero para lang sa akin, parang ang yabang ko naman kung ang pagpapasalamat ko ay para na naman sa sarili ko. Dapat ang pagpapasalamat ko ay sa Diyos ay yung pagiging totoo sa iniwan niyang mensahe sa akin na gusto mong pasalamat, magpasalamat ka sa kapwa mo. Kasi, meron akong... Cliché man, no? Pero, loving others is loving God. Totoo. May pa-cute question ako na parang kung may gusto kang sabihin dun sa Kakabag-aw or sa Arlene pa nun na yung pinag-usapan natin na kanina na Moana na tumitingin sa malawak, sa horizon, tapos parang hanggang dun lang. Malalim na question no? Ano yung sasabihin? Hindi lang to pang Miss Universe. Hindi lang siya pang Miss Universe. Parang pang-retreat nga to eh. Oo. Diba? Ito yung mga tinatanong nila brother at saka nila father. Diba? Okay. Ano yung sasabihin mo doon sa Kakabag-aw na naglalaro gamit ng mga dead corals, yung mga ganon? Na ito lang yung mundo, tapos biglang nandito ka ngayon sa ano yung sasabihin mo sa kanya? Ayos. Ayos. Sabihin ko kay Kaka, good job. Ayos. Diba? Parang, sabihin ko sa kanya ay, mabuti naman na nakikinig ka. Diba? Mabuti na nakikinig ka at hindi mo kinalimutan lahat ng mga natutunan mo. At parang ako lang talaga ay good job, move on. Diba? Parang next. Ano naman ang next? Ano naman ang next? Parang ganun. Hindi ako... Wala talaga ako masyadong... ano ba? Well, of course, they call it philosophy, no? Yeah. A lot of books will tell you this is what it means in terms of conceptual framework for your politics, ideology, and your philosophy. But in the end, sabihin ko lang talaga na ayos ka. Parang mahal ka talaga ng Diyos. Ako yun talaga. Feeling ko mahal na mahal ako ng Diyos. Parang hindi ko nga tatanungin what did I do to deserve it. Sabihin ko lang talaga mahal na mahal ako ng Diyos na binigyan niya ako ng ganitong mga challenges. Binigyan niya na ako ng ganitong klaseng buhay. At may dahilan kung bakit ganito ang klase ng buhay ko. Kailangan lang nating basahin. Bisa kasi hindi tayo nakikinig eh. Di ba? Parang konting difficulty, parang nagagalit tayo sa Diyos. Hindi naman, at sabihin ng Diyos, ako na naman ay sinisira. Hindi naman ba alam ko na ibig sabihin nun? Di ba? Parang, tanga-tanga mo naman kung hindi mo maintindihan. Parang simple-simple na naman ang mensahe niya. Di ba? Kaya nga tinuruan niya ako na hindi magkaroon ng sobra. Para maintindihan ko kung paano i-value ano meron. I mean, di ba? Para bigyan ko ng value kung paano ba ako magiging magaling na abogado? Paano ba ako magiging magaling na congresswoman? At ang galing para sa akin
ay ilan ang maapektuhan ng gagawin ko? Ilan ang makikinabang sa gagawin ko? Di ba? Dapat gano'n. Hindi yung ilan ang magkano pakinabang ko dito. Kasi ibinigay na nga niya sa iyo lahat eh. Di ba? So, hindi na to para sa'yo. Hindi to para sa'yo. In fact, pag naging mabuti ka sa kapwa mo, para din yan sa'yo. Nadami ang kaibigan mo. Marami kang pwede utangan. Di ba? At marami kang magiging hand-me-downs ng mga lumang damit. Actually, hindi luma. Minsan diba? bago nga eh. Hindi pa kanina nasusuot eh. Ibibigay nilang sa'yo kasi ayaw na nila eh. Eh maganda. Di ba? So parang hindi lang yung pangangailangan mo ang... Kasi totoo naman yon. May mga pangangailangan naman tayong personal. Pero bakit mo naman kakailanganin ng dalawang sasakyan eh? Isa lang naman ang puwet mo. Totoo. Diba? Bakit mo naman kakailanganin ang maraming pagkain eh? Sabi nga ng tatay ko, sapat lang dalawang ulam. So, parang yun ang naging guiding post ko sa buhay ko bilang kaka. Dahil nagawa yun ni kaka, sabihin ko talaga, ay, good job, kaka. Oo, ang ganda. Alam niyo, kaka, na yung insight ko ngayon is, ano yung unang tanong ko? Yung pagkain. Ano yun? Pinaksiw? Pinaksiw ang tawag. Na halo-halo. And I think yun yung naging buhay mo for the past years of your life at yung mula sa formation hanggang sa ngayon. And masasabi ko lang ay busog na busog ako sa kwento. Kahit hindi man tayo nagmukbang, alam mo yung mukbang, hindi man tayo nagmukbang, pero busog na busog ako sa mga kwento kasi ang personal insight ko lang really would be itong pakikibaka na meron ka sa kongreso at kasama ng mga farmers at yung mga ay buhat ng pag-ibig din ng Diyos. 'Di ba? Buhay na buhay ang Diyos. Which is our call and our invitation din sa mga manonood din na madalas nasa loob lang ng simbahan, 'di ba? Hindi, ang pag-ibig ng Diyos nasa labas. At saka ano man ang tawag natin sa kanya, marami man siyang pangalan, sa na-express natin siya sa mga relihiyon. I don't think yan ang pinaka-bottom line. Of course, bawat simbahan may kanya-kanya ring advocacy campaign. Marami ring simbahan nagkasabing sila ang tama. Sa akin, walang basagan ng trip. Pero ano man ang tawag mo sa pananampalataya mo, in the end, ang magmamatter ay paano mo yun isinasabuhay. Tingin ko, ang pagkasabuhay, pwedeng iba't ibang forms. Ikaw din lang ang makaka-define nun. Wala rin pwedeng mag-utos sa'yo anong dapat mong gawin. Kundi lang yung anong ibig sabihin talaga sa'yo ng pagmamahal mo sa Diyos. Ngayon, kung mag-rosaryo ka maghapon, yun ang pagmamahal mo sa Diyos, okay yun, na first step. Pero ang next na tanong doon, ilan buhay ang lumigaya? Pwede, kasi naipagdasal mo ang iba. Pero meron din silang pangangailangan na dapat mo sabayan. Diba? So, ang tanong sa'yo ay, paano mo sila sinamahan sa kanila ring sariling struggle para makita din nila ang pagmamahal ng Diyos? Kasi baka makakalimot sila. Diba? Dahil mas maraming mas mahirap sa'yo. Diba? So, yung mas maraming mahihirap sa'yo na baka nahihirapang makita ang Diyos dahil sa lalim ng kagutuman, sa kawalan ng hustisya. Tingin ko may papel ka para sabihin sa kanila na ito ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nagiging religious ako. Pero hindi pwedeng hindi mo siya i-connect. Kasi in the end, yung bonus na lagi kong sinasabi, yung bonus na tong buhay ko, at dapat iali ko to sa kapwa, wala tong meaning. Wala tong meaning sa dulo. Lalo na kapag nagkakaedad ka. Wala tong meaning sa dulo kung hindi mo to kayang ikwento sa isang tao, sa isang being na nagbigay sa iyo ng opportunity. So that could be your father, your mother, but that could also be God. Parang ganun. Ang ganda. So, I think, salamat sa lahat ng mga binahagi mo. Again, busog na busog ako. Salamat. And thank you for your time and thank you for your honesty. Para tayo nag-spiritual direction. Oo nga, para ako nag-retreat. Baka nakapagbigay pa ako ng icebreaker. Hindi lang ako nakapag-tong-tong-tong. Para ikaw ang nagbigay ng icebreaker. At maraming salamat sa iyong panahon na pinapasok mo kami sa iyong opisina. Oo, salamat sa pagdala. Welcome na welcome kayo. Actually, itong tsura ng opisina ko ay hindi ko ginastosan. See? Oo. Isang manifestation na pag marami kang kaibigan,
maraming tutulong para pagandahin ang opisina mo dahil alam nilang wala akong pera. Alam nila hindi ako namili ng boto. So, at hindi ako kumikita sa trabahong ito. So, sila ang nagpaganda. Susi ka pa? So, sana makabisita kami sa Dinagat, di ba? Oo. Iniimbitahan ko po kayong lahat na pumunta naman sa Dinagat. Tingin ko isang ibang mundo din yun na makikita ninyo. Maraming salamat. Thank you. At muli, Maraming salamat, Romar. nandito si Kong Kaka Bagaw at ako muli si Mr. Romar Chuka, ang inyong host sa Sensei. Ibang klase talaga ang lalim ng pwedeng pag-usapan kung isinasali mo na dito ang faith, pagkain at pagsilbi sa kapwa. Maraming salamat, Kong Kaka, dahil sa isang napaka-heartwarming at kabusog-busog na episode kasama ka. Maraming salamat, ipagdarasal namin kayo. At muli, ito si Mr. Romar Chuka sa isang episode ng Sensei. Ayos. Ayos. Tong, 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 pakitong, kitong, alimango, sa suba, bantugan na dili makuha, ako ray makakuha, ako ray makasuwa. Oh.